Dako na po tayo sa medyo seryosong topic natin for this morning, the basis of our senior high school work immersion. Now, hanggang nung simulan po ito, hanggang sa ngayon, iisa po ang ating pinagbabatayan ng work immersion, and that is the DepEd Order number 30 series of 2017. Kung inyo pong maaalala, 2016 nang magsimula po ang senior high school. So pagdating ng 2017, doon po tayo nagsimulang mag-deploy. Ano po? Muli nga po, nasa ng ating mga mag-aaral? Isa-isahin natin. Taas na lang ang kamay. Nasaan ang ating mga mag-aaral mula sa Humanities and Social Sciences? Ayan. Sila po ay ang mga mag-aaral natin na may pangarap maging pulis, maging guro, mga psychometrician, AB psychology, mga ganyan. Asaan naman po ang ating mga mag-aaral mula sa accountancy, business, and management? Ayan. Sila naman po ay kung halimbawa may inclination pagdating sa pagnenegosyo, accountancy, office management, ayan po sila, no? Kung halimbawa naman po ay ikaw ay nasa pagluluto o di kaya pagbe-bake, andyan po ang ating home economics. Nasa po ang ating mga HE students. Ayan. Meron din po tayo mga mag-aaral mula sa electronics. Nasaan ang ating mga students from the electronics? Ang dami nila. Electrical. Tayo wala. How about beauty care? Ang ating mga beauty care, nasaan sila? Ayun, mga beauty care natin. At kung halimbawa naman po ay medyo sa computer tayo, pagre-repair, asa ng ating mga CSS? Sila pala yung maingay dito sa unahan kanina pa. Ayan. At kung halimbawa naman po ay hindi pa tayo decided kung ano ang kukunin natin sa kolehiyo, nandiyan naman ang ating general academic strand. Nasaan ang gas natin? Ayun, sila po yun. Meron po ba akong nalimutan? Sana naman wala. Ano po? Okay. Let's move on. Ano po ba ang work immersion? No, ano po ba ang work immersion? Batay po sa DepEd order na ito, work immersion refers to the subject of the senior high school curriculum. Subject po siya. Huwag niyo pong iisipin na porket naka-work immersion ang bata, naka-deploy ang bata, papasok lang sila sa oras ng kanilang immersion. Kapag hindi po sila mag-e-immerse, sila po ay nasa paaralan. Ano po? Hindi pwede na papasok lang sila pag dineploy dahil ang atin pong industry partners ay hindi kayang tumanggap ng, let's say, 40 na estudyante ng isang bagsak. Nagbabatches po yan. At ang atin pong grade 12 ay mayroon pa ring subjects. So kung halimbawang ang bata ay nasa batch 1, 10 sila ang nakadeploy. Yung matitira, may klase po dito sa paaralan. Pero wag po kayong mag-alala mga magulang. Kapag ang bata ay nakadeploy, hindi siya dapat nandito sa paaralan. Tumitigil yung kumbaga attendance niya dito dahil ang attendance niya nandoon sa partner kung saan siya nakadeploy. Meron po silang time in at time out doon na magsasabi kung hanggang anong oras na ang kanilang nabubuno. Ganon po yun. Subject po siya, hindi po siya OJT na parang sa college. Which involves hands-on experience or work simulation in which learners can apply their competencies and acquired knowledge relevant to their track. Ito po ay malaking hamon sa ating mga work immersion teachers because we would like to deploy our students in an industry wherein our student will cater kung ano man ang natutunan nila dito dun sa industry, kung ano lang yung pwede nating, kumbaga kung ano lang ang pwedeng ipagawa sa bata. Pinagdiinan po ng ating division office na kapag ang bata ay nakadeploy, hindi po sila empleyado. Ano po, sila po ay mag-aaral, sila po ay dapat natututo kung saan sila dineploy. Isa po yan sa bibigyan natin ng diin. Ngunit, unawain din po natin na, ayon po sa definition, hands
hands-on experience. This is very specific sa ating mga TVL. Kung halimbawang na-deploy sila sa Shakey's, which is our industry partner for the last 2 years, alangan naman pong hindi sila mag-bust ng table, mag-serve ng food. Yun po yung kanilang pinag-aaralan for the last 2 years. Ganun po ang ibig sabihin noon. Ngunit, as much as possible, particular sa ating mga ACAD students, admin work po ang task na ibibigay sa kanila. Ano po, kung kaya't iniaalis namin ang mga bata sa mga industry na kung saan will require a very strenuous activity para sa kanila. Dahil sila po ay estudyante, hindi po sila empleyado, baka po sila ipagbuhatin ng mga kung ano-ano mabibigat na bagay, maging nagkaroon pa ng problema sa kanilang katawan or magkaroon pa ng injury. But then, unawain po natin kung ito po ay vital sa kanilang pagkakatuto, yun po ay iminomonitor naman ng mga guro. Ano po? Work simulation in which learners can apply. Meron din naman po kasi na pagkakataon na ang mga bata ay maaring mag-conduct ng kanilang work immersion dito sa paaralan. Yung school-based work immersion. Yan po ay kapag nakikita namin, mga magulang, paumanhin po, kapag po ang bata ay inilabas, bitbit po nila ang pangalan ng Doña Pilar. Ganon po yon. At hindi din naman po natin gugustuhin na ang ating mga anak ang magiging sanhi upang tayo po ay maimbitahan sa paaralan, ma-meeting tayo ng work immersion focal person natin at ang industry partner dahil may nagawang hindi maganda during their work immersion. Para po dun sa mga mag-aaral, hindi naman po dun sa mga not well-performing, but dun sa mga mag-aaral like irregular students o di kaya yung mga mag-aaral na may mga special cases, sila po ay dito sa paaralan nag-work immersion. Again po, siya po ay subject. Yan po ay posible sa academics kasi meron silang counterpart na school-based work immersion. Pagdating po sa TVL, yun po yung medyo challenge, but then, gagawan po ng paraan dahil kailangan. Mas mabuti na po yung ganon kesa sa magkaroon po tayo ng hindi magandang ugnayan sa ating mga industry partners. Magkagayon man, kaya po tayo nandito, ipapaalam po namin yon sa mga magulang, ipapaalam namin yon sa inyo. Ano po? Ano po ba ang objectives ng ating work immersion? Bakit tayo nagde-deploy ng mga bata? Ang una is to appreciate the importance of application of the principles and theories learned in school. Not just to apply, but also to appreciate. Kailangan makita nila yung kahalagahan ng ginagawa namin dito sa paaralan. Marami po tayong mag-aaral dito na based on our survey, ito ang napiling kurso o track nila dahil ito yung meron dito sa Landayan. So, we try to teach them the discipline of the track in 2 years. At ang work immersion ang tumutulong sa amin upang maipakita sa mga bata kung ano yung kahalagahan ng kanilang pinag-aralan ng 2 taon by putting them to work immersion. Enhance their technical skills and knowledge. Hindi po pwedeng lagi lang tayong theory. Dapat ina-apply din po yan. Kung kaya't ang mga BPP natin hanggat maaari, andun sila sa mga food industry, katulad ng cookery. Ang atin pong work immersion focal person ay naghanap at ni-re-establish ang partnership with the industry kung saan ilalagak ang ating mga mag-aaral. Ang ating work immersion ng cookery, Sir Amar, confirm na ang all days natin. Ang mga cookery po natin ay madedeploy sa all days, yung unlimited sangyupsal. Sila po ay empleyado doon, hindi po sila kakain doon. At wag po natin gamitin ang pagiging magulang natin para makalibre tayo kapag ang bata natin nandoon. So, kung ano man po yung natutunan nila sa
sa cookery ng 2 taon, maaari nilang magamit sa mga industry na paglalagakan sa kanila. Ang atin po mga CSS, Sir Noel Manaog, confirm tayo sa LTO, Tunasan. So sila po ay more on technical skills pagdating sa LTO. Lagi po namin sinasabi, pagtapos ng LTO, walang mamamasya sa SM ha, diretso uwi tayo. No, kasi po katabi lang talaga ng SM ang LTO. LTO Muntinlupa po kasi ang ating partner eh. At we are proud to announce na ilan nating mga mag-aaral past years ay doon na nagtatrabaho. Tayo na nga po ang kinokontak ng LTO eh, ba't daw ang tagal nating mag-deploy? Siyempre po, hindi tayo pwede mag-deploy pag wala ito at yung kontrata natin at ang go signal mula sa division office. January pa lang kinokontak na po ang school. Nasaan yung mga bata na i-deploy nyo sa LTO? Ganon po yan. Ang atin pong academics, tayo po ngayon ay last year po hindi tayo nag-deploy, di ba? This year po, ang ACADS natin ay naka-deploy. We are in partnered with the PESO, the Public Employment Service Office ng ating City Hall, at sila po ay may mga industry partners. Kapag po tayo ay naka-go na, tayo po ay dadaan sa PESO at ang ating mga ACAD students, the ABM, the UMS and GAS, ay ide-deploy ng PESO sa kanilang mga industry partners that will be specified on Memorandum of Agreement signing. Ano po? Again po, admin task po tayo. Ganun din po sa ibang mga tracks. Sa beauty care, meron tayong Bella Salon, Ma'am Judy Ann. Tama. Here in Pasita. And we also have the electrical, electronics, ang ating partners na over the years, the Colossus and the Montano, E-Montano in San Pedro, Laguna. And what else? Yun lang mga partners natin, ano? EIM. Kaya nga, Montano at saka Colossus tayo. Okay? To enrich their skills in communication and human relations. Bilang mga empleyado, hindi naman po pwedeng hindi tayo makisalamuha sa ibang mga tao. This is an experience also with our students to be involved, to relate with other people. Minsan, may kasabay sila doon na ibang estudyante. It is a very good training ground for them to relate with other people, to make adjustments, to learn from them also. Kaya natin sila inilalabas. And to develop good work habits, attitude, appreciation, and respect for work. Kung inyo pong maaalala, ang atin pong paaralan ay napakahigpit pagdating sa attendance. Kapag po nalilate ng 15 minutes from 6 o'clock, talaga pong pinapatawag na ang magulang. Dahil ito po ay training ground para sa ating mga bata pag sila na-deploy. Tayo po mga nagtatrabaho, kapag po tayo nalilate, pwede po ba nating sabihin, traffic, kaya ako na-late? Pwede po ba nating sabihin na na-late ako ng gising? Kaya po ako na-late? Di ba po hindi pwede yon? Yun po ang hinuhubog natin sa mga bata. Masakit man po sa katotohanan, ngunit wala po tayong rason para malate pag tayo ay nagtatrabaho na. Ganun po yung gusto nating matutunan ng mga bata. At ang atin pong work immersion naman ay hindi naman habang buhay. Ano po, ito ay panandalian lamang. Kung kaya, dapat makumpleto nila. Ang atin pong pinapaalalahanan ko na rin po ang mga magulang, ang atin pong work immersion ay bawal na bawal kang a-absent. Mamaya po kasi i-discuss na kung halimbawa ang nakalagay sa MOA ay 80 hours, 10 araw na tige 8 hours. Sabihin natin umabsent ka ng 1 araw lang. Hindi po pwedeng, sir, pwede bang bawiin ko na lang yung oras sa ibang araw? Hindi po pwede. Dahil ang MOA natin, kunyari ay January 1 to January 10, yun lang yung kontrata natin sa kanila. Pag kayo ay nag-January 11, labas na po kayo sa kontrata, ano man na mangyari sa inyo doon, hindi na po kayo sagot ng school. Kaya mahigpit po pagdating sa work immersion. Kaya po tayo naggaganito. Hindi pwedeng basta lang pirma. Ano po? Next. Yun po ang mga objectives. The objectives and the purpose bakit tayo
work immersion. Maliwanag po yon sa mga magulang at sa ating mga mag-aaral. Ang sumagot mag-aaral. Ang magulang po na unawaan? Yes. Ayan. Ngayon po, ang atin pong paaralan ay gumamit ng Model C Work Immersion Model. Sa DepEd memo po na yan, Model C ang atin pong inadapt. And Model C states a minimum of 80-hour work immersion. Now, pag 80 hours ba, hindi na pwedeng lumagpas? Hindi po. Minimum kasi yan. Kapag po ang i-require sa atin, na meron po kasing mga industry na sabi, ba't parang 10 days lang? Ano namang matututunan ng bata? 2 linggo po kasi yun eh. If they requested for an extension, dapat po yun naka-indicate sa MOA. Halimbawa, nagpasabi ng 160 days. 160 hours. 160 nakalagay sa MOA. Hindi pwedeng lumagpas, hindi pwedeng magkulang. Kung kaya't, minimum of 80 ang inilalagay namin. Kung halimbawang magre-request sila ng extension, that would be another memorandum of agreement. Kaya po sa simula pa lang, dapat alam na ng bata, alam na ng magulang kung hanggang anong araw lamang ang kanilang work immersion. Dahil baka gamitin yon ng mga bata as an excuse para laging umaalis tapos na pala ang work immersion. Now, nakalagay sa MOA ang duties and responsibilities ng paaralan, ng mga guro. Ngunit, ang atin lang pong pagbibigyang pansin ngayon ay ang mga duties and responsibilities ng ating mga mag-aaral na hinihinga naman namin ng tulong mula sa mga magulang. Una po, the learner attends the pre- and post-immersion activities. Yung mga wala dito ngayon, wala kayong work immersion. Kasi nasa DepEd memo yan. Mga magulang, ganun din po. Kung baga hindi kayo pwedeng ma-deploy, kung hindi kayo umattend ng pre-work immersion activity katulad nito. Dahil dito natin pag-uusapan yung mga bagay na dapat nating matutunan bago tayo i-deploy. Kaya congratulations at nandito kayo. Ibig sabihin ma-deploy kayo. Ano? That's one of your responsibilities. Pangalawa, the learner reports to the work immersion partner institution supervisor during actual immersion. Huwag po kayo mag-alala. Ang amin po mga bata ay i-escorta namin papunta sa work immersion sa day 1. Hindi po kami pwedeng basta magsabi, pumunta ka na doon, start na kayo. No. We may have meetings with the partners beforehand, but during deployment, ang day 1 doon kasama ang work immersion focal person, i-endorse ang mga bata sa partner. Sasamahan sila. Nang sa ganon, alam ng bata kung sino ang supervisor nila na lalapitan doon. Ano po, hindi yung basta-basta sila sasalang. Ipakikilala namin sila doon. At ang mga bata, hindi pwedeng hindi a-attend sa day 1 pa lang. Ang iba nga po, if we are given the time, meron tayong day 0, the day before, kasi po ang day 1, start na dapat yun. So, nag-day 0 ang iba para ma-orient na ang bata. Pagdating ng day 1, start na. Huwag po kayo mag-alala, magpapasabi po ang ating mga guro pag nagkandak po tayo na ganon. Pangatlo, the learner performs the duties and tasks that are indicated in the prescribed template for work immersion list of tasks and activities. This is very important sa ating mga TVL. Karamihan po kasi ng medyo technical or medyo hazardous na activity ay nasa TVL. Ang atin pong DepEd memo ay nagbigay ng guideline kung ano lang ang pwedeng ipagawa sa mga bata. That is also to protect the students from abuse or halimbawa tinuturing na silang empleyado doon. Kaya nga po ang advice hanggat maaari admin work. Ang kaso, paano nga naman kung ikaw ay nasa all day sa halimbawa? Puro unlimited na sangyup yun. Ano gagawin ninyo? Umupo sa opisina? Hindi. Kasama kayo sa nagsuserve. But, dapat yun ay naka-indicate doon sa list of activities na gagawin nyo lang. Para hindi rin po naaabuso ang mga bata. Ano po?
Yan po ay established ng ating mga work immersion focal person na discuss yan with the industry partners para po malinaw. Baka po kasi ang gawin pagbuhat din ng deliveries ang mga bata. Unless napag-agrihan nyo na it is vital, pwedeng pag-usapan. Ano po? Next, the learners prepare the documentations and reports required in the curriculum and by the partner institution. After this, i-discuss ang inyong work immersion portfolio. Yun ang inyong magiging compilation ng buong work immersion activities. Yun ang dapat ninyong isubmit at the end para kayo ay magkaroon ng marka sa work immersion. Hatiyan ha, degradean kayo ng partner at degradean kayo ng work immersion focal person. Yung portfolio na yon sasagutan during the work immersion period. Pero, students, hindi niyo yun sasagutan habang kayo ay naka-duty. Kasi ano yun kumbaga nakalagay doon yung mga reflections, documentation, pictures, mga ganyan, ano yung mga ginagawa ninyo. Hindi niyo yung sasagutan doon. Pag kayo naka-floor, OJT. After nun, tsaka nyo siya sasagutan. Kaya nga 10 days lang yan para pagbalik nyo dito, doon nyo siya bubuin. Ano po, maliwanag yon. Huwag kayo mag-alala, ipoprovide yon ng ating paaralan. Okay? It is a 50-page work immersion portfolio. Kailangan yung tapos. Okay? Also, bago kayo i-endorse or during turnover, ang atin pong industry partner ay mayroon din sarili nilang rules and regulations that will be discussed also para malinaw on both parties. Ano po? Now, habang ang mga bata ay nakadeploy, ang atin pong mga work immersion focal person ay magmo-monitor at mag-a-assess ng nangyayaring work immersion. Normally, ang teacher ay bumibisita sa partner once a week. Any time of the week, kung ano yung convenient. Kasi ang guro natin may klase din. Upang ma-monitor kung talaga nga ba na yung nakasaad dun sa Annex C, yung listahan ng task na ipagagawa sa kanila, ay nasusunod. At kung yun lang ba talaga ang pinapagawa sa kanila. And also, to ask feedback from their industry partner supervisor kung ano nga ba ang nangyayari sa mga bata. Mga magulang, ang ating pong mga mag-aaral ay well monitored ng ating partner at ng ating mga guro. Ano man po ang sitwasyon nangyayari doon, well communicated po, at kung sakali mang may concern, ina-attend po agad. Ano po, of course, this is a partnership. We have to take care of our partners, build strong and positive relationship with them because taon-taon sa kanila tayo nagde-deploy. At makikita po natin sila pag graduation, kasama natin sila sa graduation. Kasama sila ng mga bata, ng mga VIPs natin, makikilala natin sila. Ano po? So, hanggang monitoring po yan ang ating buong work immersion. So kung meron man pong mangyayari in between, we hope na ito ay napag-usapan at na-establish bago tayo magsimula. Maliwanag po ba mga magulang? Mag-aaral, maliwanag? Mamaya po meron tayong question and answer. Kung may katanungan po kayo, i-raise po natin para po malinawan ngayon pa lang. Okay po yon? Muli po, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.